live ini subong kap sa akon nga programa barangayan ini kagang topics ko subong ang mga barangay certificates balakap kagawad Harold Kadapan ang mga barangay certificates bala nga pwedeng makuha sang mga pumuluyo kay kinahanglanon man nila kap no kadamo nga mga needs nila ang purposes nila ni kung kaisa kinahanglan nila sini sang mga company bala nga request man sa ila sing barangay clearance kung gusto nila magkaroon sila sing mga application no sa ilang pre-employment certificate or requirements. Kinahanglan nila mga certificates or mga barangay clearance para mabalaan nga in good moral character sila ang mga background verifications ang mga nag-apply sa ila kape kag sa ilang mga kuan nga mga employment related. So ang gina-discuss ko ni Kap kung like for example ang kapitan bala daw hindi sila yung maghatag mag-issue sing mga barangay clearance for example ano ni Kap ano ang mga posibleng kuan sini nga makuha naton nga mga informasyon related sini Kap kung hindi sila mag-issue, may araman kita DILG nga katuan, kag i-complain, kag pabalo ng DILG kung anong dapat nila imuon, kaya hindi mag-issue ang barangay sa certification nga ginapangayo. Pero para maklaro, ang imong complaint, dapat written kaya para pa-receive sa DILG para nga maksyonan gid nila. Kaya kung verbal lang na karon tisapton ka man nila verbal ay ka-ebidensya pero kung written na-receive nila yung complaint ma-take action sila kag ipatawag nila ang natungdan nga barangay kapitan kung nga anong rason nga hindi mag-issue sa barangay certification. Correct o barangay clearance or ang indigency certificate of indigency. Correct. Actually, ang amuning na puna ko, nga kung kaisa, gaka-deprive lang mga pumuluyo, like for example, medyo bias ang kapitan, kay tungod nga dati kang kilala kaniya, nga kuan, nga supporter, abi sa kabila nga grupo. Okay, ang katuan sa kumuang barangay is under kita sa DILG, para gidang DILG katuan, kagamo na ganing mambal ko, dapat written nga pa-receive sa DILG para maksyonan Manila. So, anong mga dapat nga procedure nga himuon sinakap kay kung kaisa magkadto ka to dapat nakita ko dire nga kinanglan sang individual nga mag-complain pakadto sa DILG may ara anay written nga rason bala nga reasons kung nga ang hindi sila maghatag Kap may kwandre nga dapat medyo mangayo ka sa ila sing written nga reason nga hindi ka pwede pagatagaan ano gid bala pero hindi sila nga verbal kay kung verbal daw wala ta sa mahimo sina tiyara na mo na gani nga dapat i-written kaga mismo kamo sa aton barangay council pwede man na ma-reshape sa meeting sa other matters. I-question nun ang otoridad sa barangay kapitan nga hindi mag-issue sa certificate of election, certification or clearances kay isa na sa mga inherent powers nga dapat i-aksyonan niya na kay hindi man lang naiya para sa pamulitika, kundi nagdalagan ka daya bilang barangay opisyal o kung barangay kapitan o kung barangay kagawad nga magserbisyo kaya sa pumuluyo hindi lang sa sinang barangay kundi sa bilog nga pumuluyo sa Pilipinas. So, kagawad mo na dapat ang ato niya imoon
Correct. Raise mo liwat sa other matters na kung may ara ka mo sesyon. Kaya mo na ginambal ko nga i-forward kayo sa DILG ang tanan nga questions sa sitting nga barangay officials, either barangay kapitan or barangay kagawad. Correct. Kaya kung hindi mo lantaw, ginlantaw ko ang mga legal basis nga dapat gid ang barangay kapitan or ang barangay mismo mag-issue sang mga barangay clearance kay amo ni public documents sa kag official duty bound ang barangay nga maghatag gid sini Kap. Ang ari balaho nakita ko nga mga violation. I do not know kung nakuha ko man ini ning Local Government Code of 1991 Balakap, Republic Act 7160, Section 389. Duties ng barangay kapitan includes ang treasurer nga mag-deliver sa mga basic services including document issuance. Pati ganing secretary may violation man siya kung hindi siya maghatag sing barangay clearance Kap. Local government. Wala man na yan ang sekretarya ubra lang na ya. Kaya kapitan man na yan mapirma. Ang sekretarya ginasugo lang na yan sa kapitan kung maubra sa mga certifications na. Pero ang may liability gid yung kapitan kung hindi siya magpirma. Aha. So, malalagi na nga ito na gabalik-balik lang atong storya. Pero nga kung lang dapat may written complaint sa DILG. Ano na nang pinagid ka basic ngayon mo, kagi-complain ang kapitan kung nga hindi siya mag-issue sa ginapangayo nga certification. Ang DILG na naya ang mando sa iya or ma-penalty siya kung nga hindi na siya mag-ubra sa iyang katungdanan suno sa Local Government Code of 1991. Correct ko. Kag ini nga akon ba lang vlog Kap, hindi mo lang ni para sa kung ano nga mga barangay kundi general ini sa 61 barangays ni nga aton ginapabati ini kay kung sila may mga problema regarding sini ang isa ka pamangkot Kap, ang ining mga barangay clearance bala ni may bayad ini amo nang isa ka pamangkot naton kay ikaw ti dugay ka naman nga kapitan. May mga pitikas man gina-generate ang barangay, so kung kinanglan nila bond paper dara or papel or ini ink or whatsoever, may mga sweldo man inikap ang mga staff dira abi, pwede sila kapanukot Kap sang mga barangay clearance. Depende na kung nagpapasar ang barangay sa ordinances nga nag-prescribe sa tanan nga fees including sang business permit, barangay clearances, barangay certifications, dapat gid nga bayaran kaya ra ina na prescribe sa aton nga barangay ordinances kung sa diin na barangay ordinance kung sa diin na prescribe dira ang mga fees. Pero kung wala malang kaysa amon di sa barangay kapanukot gid bang kami. Wala lang yan among ginasukot ang certificate of indigency kay gitawag ta na gani nga indigent ang tawo tapos sukton na pa siyang bayad daw ka balingan. So ang kwan Balakap siguro pwede man daguro ka panukot sila pero dapat minimal lang. Tag isa pa, dapat guro may resibo Kap? Hindi man? May resibo gid. Hindi man pwede nga kuhaon nilang kwarta kag hindi resibuhan kay may aray ng ang city guys yun na sa aton sa barangay sa OR. Official receipt nga iya sang city kag ang barangay ilalang gin authorize nga mag-issue sang sini nga resibo. Kaya ang tanan nina nga payment i-deposito ina sa aton nga account pero may awid ina ang city treasurers kay may certain percentage dira sa
barangay clearances kag sa mga business permits. Kag sa taxes nga ginakuha ang siyudad sa Bacolod. So isa ka mode of income abisang barangay kung sakasakali kay tungod ti may mga incoming nga mga proceeds halin sa ila abida nga sidula halin sa mga barangay certificates or mga clearances magiging part and parcel ini sang income man sang barangay, so dapat may resibo gid ini ka. Yo, may aragi na resibo kaya nga kung sidula daw kung hindi ko magsala 55% sang na-collected na community tax masulod na yan sa pundo sang barangay. Ang another 45% or hindi lang ko sure kung pila ka percentage makadtoy na yan sa siyudad sa Bacolod. So ang permits ng mga fisya dira na yan sa aton sa barangay, pero dapat ang tanan sina may gina-issue nga official receipt kay kung paon na niya kwarta nga wa isang official receipt questionable na yan. So yes, correct na Kap. So kung may isa ka barangay abi nga nagakolekta lang kay wala naga-issue sang resibo, dako nga violation ini, isa man ini siya ka issue nga dapat naton italakay Kap sa mga session gali naton. Ara gani mo na gani ang DILG ang tanan niya problema nga gina-question ng tanan niya barangay officials. Diragid kita masugod sa DILG o kung sa Office of the Ombudsman. Pero kung maidiyahan pa malang kasi makorek malang sa DILG nga padakoon tagid abi ang problema sa barangay nga may istoryahan malang. Correct. So balik ta bala kagawad sorry kita ang akon nga battery ga matamat na diplet kasi dugay-dugay off the air nako. Okay. Sige ka. Wala ko din sang charger subong. Ara man si kagawad. Out ko na ma-out lang ko na kagawad kay. Sige Kap. Diplet na battery ko. Sige next time Okay. Thank you again. Sige. Ara man si kagawad Harold Kadapan. Istoryante ini hindi man ta magatira kagawad kung sino nga mga kapitanis abida ining aton in general ning scope mo dapat naton nga buligan man ining aton nga barangay at least kahit papano ang mga pumuluyo bala makabaton man kay isa nimo ang kung kaisa kinanglan nila obra, kinanglan man barangay clearance, kinanglan nila magpatakod abi kuryente, magpatakod sang tubig, kinanglan barangay clearance kag residency certificates. So kung ang barangay kagawad kung hindi abi mag-issue sang amo nga mga ining amo nga mga clearances kay tungod nga kilala ka nga supporter sang isa ka grupo, kagawad kadapan anong dapat nga nga move ta sini kay may nakita kita nga pwede kita gali ka request sa kapitan sang mga sang mga kung ang hindi abi sila makabaton, pero sa aton din sa barangay 35 daw nagahatag man sila, issue man sila sang mga barangay clearance kagawad kadapan. Kaya mo man lang gani ang isa man lang Japon ang imo pamangkot nga amo nawad nga those complaints ka concerns gani nga dapat gani amo na sa ipadangat sa DILG kay ti amo mala na ang makakuan sa barangay captain makapulpog sa iya sa para patagaan na sa pagtamod ng mga concerns ng pumuluyo. Amo to gani ang advice ni Cap Jumaribias ka nga mas formal nga written sang complaint nga ipasa sa DILG. Okay. Hindi. Oo. Kung sa imo amo ano ang imuon mo yan? Kung ikaw sa imo bala nga lugar. Okay na, medyo viable ko sina sang amo nga move.
no? Nga medyo dapat ipabalon tang barangay nga concern, no? Pabalon ta sila nga may mga problema diri nga wala na aksyonan. So mga ita written abing nga kwan, written nga explanation. Kay kung kaisa bla wad, may ara bla mga rason kung kaisa nga like for example masiling sila nga ati hindi ka man di resident ng barangay, hindi kayo maghatag yasing barangay certificate, barangay clearance, kaya hindi ka man di resident. So dapat ang isa gali ka nag-a-apply sang barangay clearance, dapat magpakita man siya nga sang valid ID abi nga taga diri sa sini nga barangay, or may mga proof of billing bala kagawad, proof of billing nga ari ko sa barangay ko sa barangay amuni nag-star ko di dugay na, or certification halin sa imo landlord abi, no? So amuni kung kaisa nga kinanglan man naton may ara nga wala sa valid ID, ang proof of address niya hindi man sa makapabalo ka, may rights mo kung kaisa ang barangay nga hindi maghatag sing barangay clearance mo. Tikay hindi sabi taga dira, bago lang sa dira, or ang residency niya isa pa lang sa kabulan. Amo na ang isa pang karason wad nga ang barangay hindi maghatag sini ginakwanta ni both left and right, ginatagaan ta justification man, ginaintindi ta man ang barangay kung kaisa hindi sila maghatag kay tungod nga may mga pending complaints abis sina nga individual, may ara record sa iya sa barangay nga nanapok siya, nanubang siya, nangawat siya, nag-ano siya. So kung kaisa ang barangay hindi man maghatag wad sang kwan sa imo paglantaw, hindi man maghatag sing barangay certificates kay bad or may mga issues against sa iya, may mga criminal activities siya, may mga misconduct siya, may mga violations sa nga ginahimo sa barangay. Sa imo lang tawad, medyo valid man ining rason kung nga ang barangay hindi maghatag sing kwan, sing mga barangay clearance. Ay hindi hindi ginasaya kwan ang basta once baskin may mga kwan ngayon may mga referral nga hindi taga dire. Oo. O kag na numbers of resident na resident sa pagpilatan sa kapulan. Correct oo. So kung hindi pa sa nakakuan abi like for example, mostly nakita ko 6 to 1 year mo dapat may nag-stay gid sa dire para matagaan sa barangay clearance. Pero kung bago lang siya, bago lang sa sulpot kaga mga sa barangay clearance, siguro may right man ang barangay hindi maghatag sang barangay clearance. Sa guidelines na sang aton nga barangay sa barangay taya sa rules naton nga mamuna dapat may guidelines nga ginasunod man sa aton na barangay. Correct. Pero inang mga guidelines nga ginahatag bago lang ginatag ni Kap Jumari Bibiasca, dapat may mga internal rules and regulation kita. No? Hindi siyempre kay dapat may mga kwanta, may mga ginapapasar nga solusyon sa aton nga barangay man. Correct. Pero pwede tas nakapangayo para ma-update kita bala kagawad kadapan, pwede ta kapangayo sina sa aton secretary kung ano gidya ang aton nga IRRB in internal rules and regulation. Pero sinabla kung dapat may kape pwede tas naka-official makapangayo. Pwede man sige abi ma-request ta sinabi para mabalaan tabla. Like for example, ining ginahambal tabla nga manukot kita sing mga barangay clearance, or manukot kita sang mga barangay indigency. Kaya dira nakita ko sa aton dire sa aton diya, pero actually ini gina-address ko ining aton nga istoryahan ay wad sa bilog nga 61 barangays. Kaya hindi ta sini mga personalya sa isa ka kapitan or isa ka barangay ang aton diriya para may guide bala, serve as a guidance ining aton ginaistoryahan nga posible ta gani makapanawag kita sa DILG, mga representatives nila bala para ma-record naman ang ilang ginaistorya, ang ilang mga rekomendasyon kag makaistorya man ta wad sa kuwa abi kung anong dapat nga himuon
diri sa para applicable abi sa aton nga barangay, pero actually ini wad para sa 61 barangays niya. Wala tayo pamersonal kung sino lang ang aton nga pag-istoryahan. Wad? Mala sa imo, galing kay okay man galing kay may mga points nga may ginaano kagaya may ginaigo kagaya Hindi. Kung sa ako nako galing si mo directly mo na lang yan noon kay kalaway man nga ginaano Hindi actually wala ta kabalo ka kakabalo ka naman nga may nag-file man kaso. Pero hindi ko yung gusto nga kuan ako niya for the purpose niya sa 61 barangays. Pero isa may mga rason ng balawad nga ang barangay, like for example ang computer ta down, medyo off abi or brown out. So bisan mga ano pa nakapangayo muda sa barangay clearance hindi ginamatag gitungod nga down ang kuan hindi available ang atong nga computer, brown out. So may mga restrictions man kung kaisa. Wag, so intindihan man natin na. Ati only barangay 35 na niya. Wala ko'y gambal, wala man barangay 35 ni ako niya para sa 61 barangays. Pero kung applicable man ni sa aton. Ako the same tanan. Kay ang point mo may ginaano baka kay wala ay na karon nga dire ka sa air na. Hindi ako kundi gina-live ko ni, ina-record ko. Ang purpose lang din natin, wala ko ya personally, wala ko ya may ginatira, wad kaya nga ako niya ganun. Okay naman kung imo nga question guro na sabat naman guro ni Kapbias ka. Correct ko. Mo lang tong pick mo regarding sa certification, sa OR, kung mga ano ta sigula mo na okay, tapos din na sabat naman to. Correct. Ami ara ko lang ay kwan ano sa imo wan. Like for example, medyo guilty. Wad? Hello? Medyo like for example, granting abi nga may mga barangay dira nga daw guilty abi sa sining pag ang pag wala nila refusal abi sa paghatag sing mga clearances. Granting abi. Sa akong nga mga pagtuon wad, may ara gali nga kwan nga penalty ini. May ara nga administrative penalties, warning kag suspension kag dismissal wad. Kag posible nga mga kwartaman nga penalidad. Like for example sa Republic Act 760. Republic Act 760 amo ni wado neglect of duty, refusal to issue clearance without just cause. So amo na kung kaisa ti may mga biases gid man ta mo, So isa pa gid wad, gusto ko lang ipabalo bala sa kahanginan man. Kay gusto ko kung may mga guilty dira nga mga kapitan, at least kabalo bala sila nga may mga penalties gali ini. Ining Republic Act 11032, kuan nga Ease of Doing Business Act ini. Mang violation sini kung hindi niya sila naghahatag sing mga barangay clearance, unreasonable delay in issuance. Gahatag man sila, pero instead nga tagaan nila 5 days lang or something, abi non-working days, isa kasimana abi including sa mga Sabado kag Domingo. So ang allowed lang diya within 5 days dapat makahatag ka mo. Ti kung kaisa masubra na abi, sobra na tagbinulan, wala kaya pong kahatag. So may mga violation na. Ang first offense pala, wad, first offense, 6 months suspension. Ang second offense, dismissal from office and disqualification from public service. Grabe nigli, wad. Wad? Hello? Yes. Grabe giliniwad ang mga kung hindi ka bala maghatag ng sangkwan. Inang without just cause bala. Ining daw pamersonal na bala. Grabe gilining mga penalties ni. Ari pagindugang paginakon, inibala ang Republic Act 6713. Code of Conduct for Public Officials. Grabe, may imprisonment gali ni wadya.
may penalty man kag permanent disqualification from holding public office. Ini ko maging guilty ha. For example, maka-complain ka sa ombudsman, maka-complain ka sa DILG. Ina kung medyo ma-materialize abing imo nga complaint kag makuan mo mabutang mo mismo ang imo mga proof, ang ebidensya mo, bola imprisonment ini kag penalidad, kwartabi may fines kag permanent disqualification from holding office. Kadamo ni Glio diri pagido sa Article 124 sa Revised Penal Code, abuse of authority ini kag oppression. Di moment ka hindi ka maghatag sa mga barangay clearance. Pad? Oh. Okay, charge ko. Sige. Basta mo lang yan, ha? Thank you, guys. At least nakapapulot na sang jutay nga, no? Oo, tiyan mo gani, Naka-learn na sang... Ikuan man wad kay ako gusto ko mag-live sini. Ang purpose ini 61 barangays mo. Okay man ang imo. Oo, kag para ma-educate man, educational ini kag guides man sa ila. What? Okay, at least nakabalo ta sa mga may guide man ta kung naka-learn man ta sang imo mga Sige. Kaso galing ma-serve ko na batchoyo. Kinanglan gid wad. Kinanglan gid ang mga pangabuhi ta. Pero wala, time up. Okay. Anong sa dema? Okay. Thank you, guys. Sige wad. Salamat man sa imong nga time. Medyo every other day amo ning aton nga himuon, ha? Hibaloon ta ang mga rights sang mga pumuluyo sa nagkalain-lain nga mga barangay kag amo ni ang aton nga amo ning akon nga advocacy para mapakita bala sa pumuluyo nga may mga rights gali sila. May mga kinamatarong sila nga dapat nila mismo ipaglaban, no? Kung may katwiran kuno, ipaglaban mo. Hindi ka nag-iisa, may kasangga ka. Sige. Salamat sa inyong pag-upod sininga programa ialbaw mo. Aksyon laban sa mga buwiset, abusado kag oportunista. Sige. Salamat. Mayong adlaw sa inyo tanan-tanan.